Hay, isang magandang araw sa inyong lahat. Maupay na adlaw haaton nga tanan mga igkasikuwaray. Ngayong araw ay magluluto tayo ng masarap na leche plan. Pero hindi ito bastang leche plan lang dahil maglalagay tayo dito ng kakaibang lasa at magbibigay tayo dito ng dagdag. Lalagyan natin ito ng puto kaya magiging 2-in-1 itong ating leche plan. Itong ating leche plan ay the best ang lasa at kakaiba ang linamnam nito. Ngayong araw kasi may nag-order sa akin ng puto leche plan. Bakit nga ba hindi natin ipa-level up ang ating leche plan? Kaya naman samahan niyo po ako at magluluto tayo ng order ngayong araw at gusto ko i-share ko sa inyo kung paano nga ba ako magluto. Ang una natin gagawin dito ay magpapakaramelize muna tayo ng ating asukal. Dito ay gumamit lang tayo ng 1 cup of sugar at ang gagawin lang natin ay tunawin lang natin ito sa mainit na kawali. Hayaan lang natin itong matunaw at haluin lang natin ng mabuti ito para hindi po masunog. Uulitin ko, kailangan ay haluin nyo habang tinutunaw nyo po itong asukal para hindi masunog. At nakaramelize na nga po ito, ngayon ay maglalagay na tayo ng 2 cups of water. Dito ay hayaan lang po natin muna itong kumulo hanggang sa lumapot itong ating kinaramelize. At eto na nga mga kawaray, malapot na nga itong ating kinaramelize na ating sugar. Kaya naman, okay na po ito at patayin na natin ang ating apoy. And then, ilagay na po natin ito sa ating mga photo molder. Dito ay gumamit ako ng large photo molder. Konti lang ang ilagay nyo, patak na parang ganyan. And then ngayon, pagkatapos na natin ilagay ang ating kinaramelize sa ating photo molder, ngayon ay gagawin naman na natin ang ating leche plan. Sa ating leche plan ay kakailanganin natin dito ng 15 pieces, medium size po ito. And then isi-separate po muna natin ang ating egg yolk. Once na separate na natin, ngayon ay hahaluan po natin ito ng egg white, parang kakalahatiin lang natin ang ating egg white na natira. At ito na nga, napaghati na natin ang ating egg white. Ang kalahati nito ay ititira natin para sa ating puto. And then haluin lang natin, maglagay tayo dito ng condensed milk, 300 ml to can po ang inilagay ko dito para mas masarap. Ang ginawa ko ay gumamit ako ng condensed milk na hindi ganun kamahal, which is yung ating cowbell. Ngayon ay sasalain na po natin ito ng 2 beses. Bakit natin kailangan salain ito? Dahil naglagay din po tayo dito ng egg white. At ito na nga, kapag nakikita nyo at napapansin nyo na tuloy-tuloy na po ang agos ng ating itlog, ibig sabihin lang yan mga kawaray ay okay na at hindi na po ito mamumuo kapag kalutuin na natin. Ang suggest ko sa inyo, ang payo ko doon sa mga magluluto nito, kailangan ay salain nyo ng mabuti, lalo na at naglagay tayo ng egg white dito, pero konti lang namang egg white ang nilagay natin. Ngayon, para mas masarap palalo, maglalagay tayo ng pang flavor. Yun ay ang ating lemon flavor. Huwag nyong kalimutan maglagay ng lemon flavor para pang tanggal ng lansa at napakasarap kapag lemon flavor ang ilagay natin sa ating leche plan. So, eto na, natapos na nga natin. Ngayon ay ilalagay ulit natin ito sa ating mga photo molder. Huwag makapal. Kailangan tansya nyo lang po ito, hindi siya lalampas sa kalahati nitong ating photo molder. Dahil kapag lumampas ito, ay mahihirapan tayong lutuin ito at mas maganda kapag manipis lang ang ating leche plan. Kasi nga po, kapag makapal, mahirap nang lutuin ito. Kaya dapat ay hindi lalampas sa kalahati ng ating photo molder. Yan lang po ang gagawin natin. At pagkatapos niya, na isasalang na po natin ito sa kumukulong tubig. Opo, uulitin ko, dapat kumukulo at kulong-kulo ang tubig nyo bago nyo po ito isalang. At okay na nga po ito mga kawaray, natapos na nga po nating lagyan lahat ng ating photo molder. Kaya naman isasalang po muna natin ito sa mainit at kumukulong tubig ng
at itong ating leche plan. Pagka ganyan, kulong-kulo, tsaka nyo po isasalang, ulitin ko. Pagka hindi kulong-kulo ang tubig nyo, huwag nyo na pong isalang dahil masisira at hindi po mapiperpeka at magsasayang lang po tayo ng pera at ingredients dito. Okay na, tapos na at nailagay na po natin, naisalang na natin ang ating leche plan. Lulutuin naman po natin yon ng 15 minutes sa ating mahinang apoy lang. Huwag palakasan dahil mabibigla ang pagluto. Gagawa naman na tayo ng ating puto mixture. Sa ating puto mixture, kailanganin natin dito ng all-purpose flour, 6 cups or 1 kilo. At maglalagay tayo dito ng sugar, 2.5 cup para hindi ganun katamis. Then, para mag-balance ang lasa, maglalagay tayo dito ng 1/2 teaspoon ng ating asin, baking powder, 12 teaspoon. Ito ay yung kutsarita, huwag po yung kutsarang malaki dahil papait po ito pagka masobrahan ng ating baking powder. And then, haluin natin ito. Pagkatapos ay ilalagay naman po natin dito ang pangpasarap. Isa sa pangpasarap ay ang margarine, 1/3 cup. Then, ang ating water, 4.5 cup ng ating water. At paunti-unti natin itong ilalagay. At syempre, ang ating evaporated milk, 370 ml mga kawaray. Ang makikita nyo dito sa aking video na ang inuna ko ay 2 cups ng ating water. Tinatansya-tansya ko po yan mga kawaray. Ayoko kasi nang biglaan ako naglalagay ng ating liquid dahil baka sumobra. At ito na nga, haluin natin ito ng mabuti. Ngayon, iuunti-unti na nga natin ang ating tubig sa paglagay. Ipapasok na nga po natin ito. Dahil hindi ko siya inuuna ang paglagay ng ating water doon sa ating harina dahil nga po iniiwasan ko na sumobra ang ating water. Mabalance natin ito. So, ito na mix na natin ito. Napapansin nyo na paunti-unti ako naglalagay ng tubig dito. At ngayon ay ilalagay na natin dito ang ating egg white. Ngayon may nahalong egg yolk yan kanina, yung nasira, kaya nagkaganyan, kaya medyo yellow siya. At ngayon ay haluin na natin ng mabuti ito. Once na mahalo na natin ng mabuti, ngayon ay sasalain na natin ito. Huwag niyong kalimutan na salain ang inyong puto mixture dahil baka mayroon pong buo-buong baking powder. Once kasi na may buong baking powder, papait po ang inyong puto. At pag makain nyo po ito at lalong-lalo na po sa inyong mga customer, nako, hindi na sila uulit pa. Kaya wag yung hayaan na hindi nyo po sasalain. So, ayan na nga, ilalagay na po natin dito sa ating leche plan ng ating puto mixture. Siguraduhin nyo po na luto ng inyong leche plan para pag ilagay na natin ang ating puto mixture, hindi po siya madurog ang ating leche plan. Ang advice ko sa inyo, kung sakaling baguhan kayo sa pagluluto nito, maglagay kayo ng cloth sa ibabaw dahil para maiwasan dito yung pag-moist. Ayan. At ako nga po mga kawaray, dahil nga matagal na ako sa pagluluto nito, at since 2015 pa lang nagluluto na ako nito, kaya kabisado ko na po ang galawan ng pagluluto ng ating mga puto at lalong-lalo ng ating leche plan. At ang advice ko nga sa inyo, yun na nga po, pagkabaguhan kayo, maglagay kayo ng cloth sa ibabaw para maiwasan ang palpak at hindi masayang ang inyong mga ingredients, lalong-lalo na po ang egg dahil mahal po yun at lalong-lalo na po kung may condensed milk pa. So, napapansin nyo mga kawaray, eto na. Tinanggal na po natin ito sa ating mga puto molder at naluto na nga itong ating leche plan, ang ating puto leche plan. Niluto ko lang po ito around 15 to 20 minutes, itong ating puto leche plan. At wag nating hayaan na tumagal dahil baka madurog naman ang ating leche plan. At ang payo ko sa inyo, kailangan ay bantayan nyo po at isa pa sa payo ko, wag nyong bubuksan muna ang inyong puto. Kapag bago pa lang, isa lang, kailangan orasan nyo muna 15 minutes o 10 minutes, tingnan nyo na kasi once na tingnan nyo siya agad-agad, hindi po aalsa dahil ang ating puto ay parang aalsa pa lang sana siya. At ngayon, nabuksan natin ngayon, kaya hindi na po siya masyadong aalsa dahil nga nabuksan na natin ang ating steamer, kaya babalik ulit siya sa dati. Kaya dapat ang ating puto, kapag nagluluto tayo, wag natin agad-agad bubuksan, uurasan natin ito.
dahil mahirap nang umalsa pa kapag bubuksan natin, napaalsa pa lang ang ating puto. Yan lang pong advice ko sa inyo mga kawaray. Pasensya na kayo, nabubulol na ako sobrang ang dami ko nang nasasabi. At gusto ko lang kasi kapag nagtuturo ako at ito nga, hindi lang ako basta-bastang nagva-vlog na parang vlog lang ako para lang kumita. Hindi po. Gusto ko kasi makatulong din sa mga nanay na tulad ko na nasa bahay lang na hindi talaga walang alam sa pagluluto. Ayoko na magbibideo lang ako, walang voice over. Gusto ko kasi na ituturo ko kung paano ang tamang pagluto, maiwasan yung palpak. Ganun naman kasi doon talaga sa mga magluluto nito, may trial and error talaga kung ano ba talaga ang tamang pagluluto. Hindi lang makikita nyo, sukat, ganyan, at video na ganito lahat ng inilalagay. Naku po, doon sa likod ng camera na yon, maraming palpak ang nagaganap. Kaya gusto ko na isa-isahin ko kung paano ang procedure ko, kung paano maiiwasan ang pagiging palpak nito. Kaya yun, pasensya na kayo kung sakaling puro voice over ito at puro salita, walang tugtog. Doon sa mga, may nababasa kasi ako na sa mga ibang nanunood, puro kasalita, bakit ganyan ang ingay mo? Pasensya na kayo dahil doon sa mga baguhan, para lang naman ito sa mga baguhan na gusto ko na matuto talaga sila na ganito, wag ganyan ang gawin dahil hindi mo maiiwasan talaga na pumalpak. So, ayan na nga mga kawaray, natapos na nga natin ito at napakaganda ng itsura nito. Ayan naman, ulitin ko sa inyo. Kapag magluluto kayo, yung inyong apoy, wag masyadong malakas dahil leche plan ito, magiging lugaw pagka malakas ang inyong apoy. Dapat katamtaman lang po. At uurasan nyo, wag lalampas ang oras kasi sa leche plan ay nag-range lang siya ng 10 minutes. Tingnan nyo na po muna. At pagkaluto na, tsaka nyo lagyan ng puto mixture nyo para maiwasan yung palpak. Kasi pagka hindi kasi luto yan, ang inyong puto mixture lulubog siya. Diba? Pangit. So, ito mga kawaray. Magsha-shoutout na tayo sa ating mga viewers, sa ating mga subscribers na palaging nanonood at nag-comment sa ating mga vlog. At syempre, nagpapasalamat talaga ako ng sobra-sobra sa inyo dahil nandyan kayo, nanonood kayo at paparami ang ating mga subscribers at naniniwala sa atin. At yun na nga pong pagpapasalamat ko talaga. So kung gusto niyo yung ipa-order ito mga kawaray, dalawin niyo pong aking Facebook, Hasmin Kabigkis, at pwede niyo pong hiramin ang ating mga picture na pwede niyo pong ipang-post ito at ipang-order niyo po. Suggest ko sa inyo na hiramin niyo muna ang mga picture na ito bago kayo gumawa, ipang-post niyo sa inyong mga FB, ganyan, para pagka may mag-order na sa inyo, lutuin niyo na po para hindi na po kayo magsayang-sayang pa ng mga ingredients na magluluto kayo na wala kayong customer na bibili dahil mahal po talaga ang ating mga ingredients nito. Basta, gagayahin niyo lang po ang mga sinasabi ko, ang mga procedure ko at ang kung paano nga ba ang tamang pagluluto, ang mga technique nito para hindi kayo pumalpak. Once na hindi nyo kasi gayahin, marami talagang error ang nagaganap. At lalong-lalo na po doon sa yung ating puto mixture, kapag nasobrahan po yun ng tubig o yung liquid na yon at hindi siya ganun kalapot, lalabsak at hindi maganda ang itsura ng ating puto. Kaya tama lang dapat ang ating mga tubig. Kaya dahan-dahan kayong maglalagay ng tubig. Once na alam nyo na okay na, tsaka kayo stop na sa paglagay ng tubig. Diba ang kinang at ang ganda kapag maglagay pa tayo ng kinaramelize na ating asukal. Talagang parang leche plan talaga. Hindi lang parang leche plan talaga kapag may kinaramelize sugar pa tayong inilalagay sa ating puto. At eto na mga kawaray. Shoutout na natin ang lahat ng mga nagpapa-shoutout sa atin. Si Ma'am Asniad ni Mau. Dimaw. Ayan. Hello po, pwede po kaya ang ubi powder na bibili sa Shopee? Hirap kasi maghanap ng ubi kamote dito sa amin. Opo, pwede po yan, ma'am. Shoutout kay Ma'am Maria Corazon Tanola 9003. Wow, galing ni baby. Mana sa mami niya, pwede pala sa kawali. Salamat po sa pag-share ng recipe, Diaberry. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Erlinda Abrel. Wow, yummy, try ko po yan. At si Ma'am
Gamers Prop. Salamat sa recipe mo from Daraga Albay. Ayan, shoutout sa lahat ng mga taga-Albay. Shoutout sa lahat. At sa mga nanonood sa akin dyan sa mga taga-Albay, Bicol, ayan, shoutout sa inyo. Gamers, shoutout po sa inyo si Ma'am Erlinda Abrel. Shoutout po sa inyo, Ma'am. At syempre, shoutout din po natin si Ma'am Emily De La Cruz, 58. Ayan, idol, kababayan, salamat sa mga share mo, sa mga masasarap na pagluluto mo sa mga kakanin. Gusto ko sana maging tulad mo na magaling magluto ng mga kakanin. Naku, Mama, kayang-kaya nyo. Kung kaya ko, kaya nyo po. At nga, more practice po at matututo kayo at magiging bihasa na sa pagluluto ng mga kakanin at pagkikake, Ma'am. Shoutout po natin si Ma'am Evangeline Teodora. Magandang umaga, mga Ma'am, nagustuhan ko po yung pagluluto mo ng niyog kahit hindi po napapanis kapag niluluto ito. Salamat po. Ayan, Ma'am, technique talaga yan sa mga kakanin, lalo nang naglalagay ng niyog, kailangan lutuin po natin. At shoutout din po natin si Ma'am Emily De La Cruz. Ayan, shoutout ulit natin. Thank you, idol kabayan. Sana dumating ang araw tulad mo, maging isa na rin ako magaling magluto ng masarap na kakanin. Thank you sa'yo. Kayang-kaya natin yan. Kung kaya ko, kaya nyo nga po yan, Ma'am. At Abraham Potis. Tarap naman yan. Taga Bicol po ako. Nanay ko po gumagawa ng ganyan. Masarap talaga. Ayan, Ma'am. Ayan, ang dami po nang nanunood sa atin sa taga Bicol. Shoutout sa inyong lahat dyan na taga Bicol. At si Ma'am Shirley 9761. Wow, sarap at nakita ko ang channel mo, Ma'am. Gawin ko ito. Hi po. Ayan. Hi, Ma'am Shirley. Salamat sa panunood mo at sa pag-comment mo sa aking YouTube channel. Shoutout po sa inyo. At si Teresita Sarte, salamat at nakuha ko ang paraan ng pagluto ng sapin-sapin. Waray din ako from Tacloban City. Thank you and God bless. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga Tacloban na nanunood sa akin. At si Ma'am Gina Alvarez Vlog. Sarap ang sabi niya. Shoutout din po natin si Ma'am Jenny Layat. Nako, luto ako ng ganito, Ma'am Jazz. Nabenta ko rin. Thank you so much, Madam. Kahit sa bahay lang ako, nakapera din ako. Thank you so much. Ayan ang sinasabi ko sa lahat ng mga nanay na tulad ko. Kahit nasa bahay ka lang, ay pwede kang kumita. Dapat ay sipag at diskarte lang. Yan po ang tamang paraan para makatulong tayo sa ating pamilya. At si Lani Lucena, sa tingin ko pa, napaka-delicious yan. Gawa akong leche plan, Ma'am. Thank you for sharing. God bless for more. Ayan, Ma'am Lani 21. Thank you po sa panunod at pagko-comment nyo sa akin. Evelyn Speedna. Ayan. Evelyn Speedna. Shoutout po from Fairview, Quezon City. Ayan, shoutout sa inyo, Ma'am, lalong-lalo na yung mga taga Quezon. Shoutout din po natin si Ma'am Emily De La Cruz. Idol kababayan, salamat sa mga share mo, sa mga sarap na pagluluto mo ng mga kakanin. Gusto ko, sana maging tulad mo. Ayan, thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Evelyn De La Cruz. Thank you at na-appreciate ko po yun. At ang kwento ko talaga kung bakit ako natuto nito ay para makatulong din sa aking pamilya. Since 2015, nagluluto na ako ng mga kakanin. Hindi pa uso ang lockdown. Hindi pa lockdown nun. At syempre, shoutout din po natin si Mami User RG4 Zay. Thank you so much. Nakakuha ako ng idea. Thank you, Ma'am, sa panunood nyo. RNTV. Ayan. Shoutout po sa inyo, Ma'am. RNTV. Wow, sarap naman. Salamat sa panunood nyo sa akin. At hanggang sa susunod kong video. At sana ay may natutunan kayo sa aking video ngayon. Sa aking recipe ngayon. Thank you and God bless po sa ating lahat, mga kawaray.